pangpasyalan. Pero hindi na muna pwedeng pasyalan ng ilang mall dahil sarado ito sa mahal na araw. Ang Ayala Malls tulad ng Glorieta, Market, Marquee Mall, Trinoma, Alabang Town Center, Ayala Center Cebu at Greenbelt 1. Sarado sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Muling magbubukas ang mga naturang mall pagsapit ng Sabado de Gloria. Paalala naman sa commuter, ang LRT Line 1 na Baclaran to Muñoz at LRT Line 2 na Recto to Santolan. Sarado mula alas 8 ng gabi sa Miyerkules Santo hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay para magbigay daan sa maintenance work. Balik normal ang operasyon ng LRT Lines 1 at 2 alas 5 ng umaga sa Lunes, April 25. Suspendido naman ang number coding scheme ng MMDA mula Martes Santo hanggang Biyernes Santo. Pinapayuhan din ng MMDA ang mga motorista na gumamit ng alternative routes sa halip na EDSA para maiwasan ang kumpulan ng mga sasakyan. Pero hindi lahat makakapagpahinga sa Holy Week. Sa mga may trabaho sa Semana Santa, may paalala ang Department of Labor and Employment sa mga employer. Dahil regular holiday ang Holy Thursday at Good Friday, double pay dapat ang matatanggap ng mga papasok sa mga araw na ito. Para sa unang balita, Lala Roque reporting. Sa ibang balita, pagpapatrolya ng mga patrol car ng PNP at operasyon ng mga truck ng bumbero. Apektado na rin daw ng sunod-sunod na pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa kabila nito, tiniyak nila na tuloy pa rin ang kanilang serbisyo, lalo na ngayong Semana Santa. Narito ang report ni Micaela Papa. Sa nalalapit na Semana Santa, hindi lang daw ang Metro Manila na iiwan ng mga bakasyonista ang dapat bantayan ng pulisya, kundi maging ang mga probinsya na dadagsain nila. Kaya naman malaking tulong daw sana ang mga patrol car pandagdag police visibility. Yun nga lang, pati ang pondo nila ay apektado na rin daw ng sunod-sunod na oil price increase. Sa Zamboanga halimbawa, mula sa 12 oras na pagpapatrol ng mobile police, magiging 6 na oras na lang ito ngayon. Allocation namin ng gasolina is fixed na yan, no, for the whole year. So ang ibig sabihin, kung tataas yung presyo ng gasolina, bababa dyan ang volume. Well, there is a general directive that as much as possible, if not necessary, don't use it. We will not say that, you know, we'll reduce police presence because of the rapid increase of the rising prices in petroleum. Ayon sa PNP, ang bawat patrol car ay binibigyan ng 10 litrong alokasyon kada araw. Kaya naman ang 3,500 patrol car sa buong bansa kumukonsumo ng 35,000 litro ng diesel kada araw. Ibig sabihin, ang bawat pisong dagdag kada litro katumbas ng libo-libong dagdag gastos para sa PNP at mga lokal na pamahalaan. Ang halagang yan, ibinabawas na lang daw sa budget ng administrative and other expenditures. Sa pagtaas ng mga bilihin, ang unang-una po natin babawasan yung po mga administrative activities natin at i-maintain natin ang operational projects. Nang sa ganun po, matiyak natin ang kaligtasan. Maging ang Bureau of Fire Protection, aminadong apektado ng mga oil price hike. Hindi naman daw pwedeng tipirin ang pamatay sunog, lalo na ngayong panahon ng tag-init, kung kailan mas maraming naitatalang sunog. So kung may increase, nag-a-adjust kami dito sa Bureau of Fire Protection dahil pag bumili naman kami, that is part of the MOE, yung maintenance of and other operating expenses. I am very certain that Secretary Robredo will raise his concerns with the economic managers on that. And we want to make sure that this important service should not be affected in any way. Dahil pa rin sa mga oil price hike, hindi na raw maghihintay ang ilang tricycle driver sa Quezon City ng pangakong fuel subsidy ng gobyerno. Kaya naman nagpetisyon na silang itaas ang minimum fare sa 10 piso at ang special trip sa 20 piso. Ayaw po talaga namin magtaas. Ang problema, kami rin po ang nasasaktan dahil hindi na kami makaagapay. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Samantala, nagbigay na ng special permit ang LTFRB sa may 100 city buses para pandagdag sa mga bus sa babiyahe sa mga probinsya ngayong Semana Santa. Kaugnay po ng balitang yan, mausap natin si LTFRB spokesperson Sonia Del Mundo. Sonia, good morning. Good morning, sir. Mga ilan na po yung na-issue yung special permit? More or less 100 special permit, sir. Opo, may dagdag pa ho ito? Wala na po. Hanggang nag-deadline na po kami ng April 11. Okay. So, yung mga kolorum, paano malalaman ng pasahero na may permit itong mga to? Sir, wala po silang yung kolorum, walang permit. Hindi binibigyan ng permit yung kolorum. Oo nga po, pero saan makikita ng pasahero na yung sasakyan nila hindi kolorum? Nakapaskil yung permit sa bintana.
nakapaskil ho yung permit sa windshield, plus may fair guide po sila. Aha. Yun po ang nakapaskil dapat sa may windshield. So, after Semana Santa, hindi na po pwedeng bumiyahe yung mga bus. Hindi na po hanggang April 25 lang ho, 17 to 25 lang ang permit nila. Aha. Sino ho ito mga bus na kumuha ng special permit? Ba't wala sila sa regular na ruta? Ganun ano? Opo, yung mga city bus operations po yan na gustong pumunta ng mag-service sa provincial route. Opo. Kamusta na ho yung biglang pagtaas po ng pasahe sa mga bus? Anong balita na? Sir, wala ko talagang pagtaas ng fare o pamasahe sa mga provincial buses. Ang nagkaroon lang po ng problema kasi po yung mga ibang kasapi sa co-op, hindi ho sila nag-abide or sumunod dun sa itinakdang pamasahe noong 2008. So ngayon na in-adjust para dun pumarehas na sa dapat, dun ho nagbulantang yung mga ating mga mananakay. So, ano yung binawi na? Wala nang nagtataas ngayon? Wala na, sir. Dapat magtaas ngayon. Kasi dapat lang kung ano yung fair matrix na itinakda, yun ho ang dapat sundin. Kakasuhan ba kung makatanggap kami ng sumbong na kung patuloy na binabata yung 2008 na memorandum ng LTFRB? Kakasuhan niyo yun? Opo. Hihiringan po natin yan. Bibigyan ho natin sila ng show cause order para pagbigyan naman din po sila ng pagkakataong depensahan yung sarili nila at makita natin kung anong totoo. Kasi hold up yung mga pasahero. Pag nakasakay na, alangan namang bumaba pa yun. Opo. Diba? Kailangan po lang nila, itago po nila yung kanilang resibo o yung ticket nila para maipakita din sa hearing. Okay. Ma'am Sonia, maraming salamat po. Good morning. Good morning po. LTFRB spokesperson Sonia Del Mundo. Ilang bakasyonista ngayong Holy Week, maaga raw babiyahe pa probinsya. Mas mainam na raw ito para hindi na sumabay sa buhos ng mga pasahero sa mga susunod na araw. Mula sa Cubao, Quezon City, may live report si Lala Roque. Lala! Rhea, nagsalidagsaan na nga ang ilan sa ating mga kababayan dito sa Araneta Center Bus Terminal para iwasan ang inaasahang bugso ng mga biyahero para gunitain ang Semana Santa sa susunod na linggo. Madilim pa ay abala na ang terminal sa tuloy-tuloy na pagdating ng mga tao. Isa si Aling Medeline sa bumiyahe ngayon para daw makaiwas sa dami ng tao. Ngayon na nga ako nag-ano. Dahil maano nga, next week siguro marami na nga ang pasahero Pero ayon sa mga bus company, normal pa raw para sa kanila ang dami ng biyahero ngayon. Bukas pa raw talaga nila inaasahang dadagsa ang mga tao. Pero ngayon pa lang, aminado naman silang halos fully booked na sila. Medyo pa lang. Umpisa pa lang Sabado, Linggo, marami na kaming reserve. Rhea, maging naman sa assessment ng pulisya, normal pa ang dami ng tao dito sa Araneta Center Bus Terminal. Muli naman nilang paalala ay mahigpit pong ipinagtutupad dito sa terminal ang pagdadala ng matatalim na bagay. Kaya para iwas aberya, kukumpiskahin daw po kasi nila yan, wag na pong magdala. Ingatan din daw ang mga bagahe mula sa mga magnanakaw. At yan ang latest, balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Lala Roque, nagulat live mula sa Cubao, Quezon City. Dalawang hinina na hold-upper patay matapos makipagbarilan sa mga polis sa Maynila. At GMA Network nagwagi ng 3 medalya at isang finalist certificate mula sa prestiyosong 2011 New York Festivals. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Saya ng umaga kapag kasama ang unang hirit barkada at CDO Ulam Burger. Can afford mag-beef ngayong payday. Can afford ang saya. Scrambled itlog.